This is Makatbong United Methodist Church Podcast. Jesus-centered, making disciples. Welcome. Maramdaman ang pagmamahal. So, survey lang po. Sino pong in love ngayong araw po na ito? Pakitaas po yung kamay. Kung andyan yung asawa mo at hindi nag-amen, hindi, biro lang. Mga minamahal, pagpapatuloy natin yung pag-uusap natin sa Go Love Yourself series. Tayo po ay nasa pangalawang installment na po. At meron po tayong mga kumikilos sa likuran ng ating gawain. Hindi man natin namamalayan. Hindi natin, kumbaga, nakikitang madalas. But everything that happens po sa ating kapilya, sa ating pagsamba, meron pong mga gumagawa sa likuran yan. There are volunteers, there are people who are working so hard. Ayun pong mga lobo na yan, talagang hinipan po yan isa-isa. Just to give us the feel na ito po yung ating mga celebration monthly, ay may mga binabago po tayo. So behind the scenes, or nakikita natin sila sa harapan, there are volunteers. Pwede ba nating palakpakan ang mga tao na ito? They are serving God and they are serving us. And let's give po yung appreciation din po sa kanila because they, by the grace of God, deserve this. Kaya, kanina po, andun po ako sa harap. Andun po yung ating consolidation coordinators. Alam niyo po ba, doon sa kanilang libro, doon sa kanilang logbook, may nagpaipit po ng kanilang pangmerienda. Palakpakan po natin sila. Kaya, this is a church na generous. Amen po? This is a church na appreciative. Ayan po. Ayan, pumutok na. May laway po bang tumurit dyan? Laway po yun ng ministry. So, nakakagaling po yun. So, mga minamahal, we thank God dahil ito po tayo. We are a church na pinag-uusapan ngayong month na ito. Paano pag-usapan din, paano mahalin yung sarili. But let us clarify this po, not in our way, in God's way. So, meron lang po tayong mga dagdag na announcements. May mentoring po tayo, 4 p.m. next week po, next Sunday. Bago po yung celebration po ng Night of Worship. 4 years na po yung Night of Worship. Palakpakan nga po natin, Panginoon, mga minamahal. Bilang isang barrio church po, isang karangalan na meron tayong evening service na isasagawa for 4 years na po. At isa po ito sa pinakadinayo po na evening service. Ito po 4th year anniversary na po natin, 4th anniversary rather. At meron po tayong guest speaker, meron tayong guest lecturer po ng 4 p.m. So kung nais pa po natin na ma-explore, ano ba yung paraan na pwede pa nating i-enhance? Sabi po natin last time, improve yourself. Yung paraan po na i-improve natin yung ating sarili is one way of loving ourselves. Sa leadership po natin, paano pa lalong ma-improve ito, matulungan tayo, ay meron po tayong mentoring o tulungan tayo na humusay pa sa pagiging leader. Because our potential bilang buhay, pakisabi nga po, buhay. Ang potential po ng buhay ay humusay pa. Amen po ba? Tapikin mo nga yung balikat ng iyong katabi na alam mong buhay pa. Ayan. Pag hindi ka tinapik ng iyong katabi, inaakala ka niyang, so, lahat po ng buhay, pwede pang mag-improve. And mga minamahal, Thursday, this may be one of the last film showing. We cannot do this po for the whole year, yung film showing po na ito. Pero nagpapasalamat tayo nung Friday po, may grupo na nagpalabas sa isang salas. Pastor, pwede ba namin hiramin yung DVD na yan? Pwede po. Meron po tayong winning event na nangyayari sa mga salas. Meron po tayo kagabi ng hiram po. Panoorin daw po niyo dahil gusto niyang sumabay doon sa ginagawa po nating journey na ito. Pakisabi nga po, journey o paglalakbay. Journey. Meron tayong gustong-gusto po natin na bilang isang church, bilang magkakapatid, bilang isang pamilya, sabay-sabay tayong umangat sa kaalaman na binubuhos po ng Panginoon. So, our film showing on Thursday, maybe it's the last. Kaya po mga minamahal, itong kapilya po natin, igagayak uli ng ating mga volunteers, pero ang atin pong prayer, mapuno natin ito uli sa film showing. Amen po ba? If hindi mo pa napapanood ito, kapatid, grab this opportunity, 6 p.m., clear your schedule,
ipapangako po natin na hindi ka magsisisi sa gabi na ito. Sino na po nakapanood at napagpala ng Panginoon? Amen. Ano po? Kaya sino pong gustong umulit? May bayad na po. Okay. I-reserve natin ito, pero kung may invite ka, pwedeng ihatid, pwedeng samahan, bigyan ng chicharon, ng popcorn, ano po, mga minamahal, at ibigay yung bookmark nila after, pero ipanalangin po natin yung uupo sa lugar na ito on Thursday, yung mga nais nating makakilala sa Panginoon na tulad natin nag-i-enjoy sa Panginoon. Amen po ba? So mga minamahal, get your tickets, ano po, at patuloy nating kumbaga, ipagdiwang, mag-rejoice po tayo sa kaligtasan na tinanggap natin sa pamamagitan ng pagpasa nito sa iba. At alam niyo po, yung materials po natin, may dumalaw po na DS po ng Zambales sa atin noong, I think last Thursday. At isa pong pastor sa Pampanga. Grabe po, layo ng pinagmulan nila, mga minamahal. At nakipagkwentuhan sa ano po ang ginagawa ng Panginoon po sa ating church. At nung makita nila yung materials natin, ang sabi po nila, binubuklat nila yung materials natin, yung bookmark, yung ticket, ang sabi po nila, sabi po nung pastor, lalo na po nung galing sa Pampanga, ano po, sabi niya, Pastor, kung akong tatanggap nito, mararamdaman ko sobrang halaga ko. Sobrang excellent ng materials ninyo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya, mga minamahal, we still have 800 plus copies. Ano po, gamitin po natin ito na maipaalam sa iba na sila po ay mahalaga at mahal na mahal ng Panginoon. Amen po ba? So, let's bow our head and let us pray. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang buhay namin na meron kami ngayong umaga po na ito. At salamat din po sa lahat ng maari naming piliing gawin sa kalayaan na pinagkaloob niyo po sa amin, natagpuan namin ang aming mga sarili nandito po, sa lugar na ito kung saan niyo kami tinatawag, upang kami magsumbong kung kami may problema, kami ay sumalok ng kalakasan kung kami nanghihina, at gayon din po, Panginoon, tumanggap po ng karunungan mula sa inyo at buhay mula sa inyong salita. Salamat po sapagkat sa inyo lagi kaming panalo. Kaya hinihiling po namin sa inyong banal na Espiritu, mangusap kayo sa amin sa makapangyarihan at bagong paraan, sapagkat kayo ang Diyos na bago ang biyaya tuwing umaga. Salamat po. Speak to us in a very special way, and we ask this in Jesus' name. Let us all say, Amen. Amen. You may hear about this song. Siguro mas familiar ito sa mga bata, ano po. At ako'y, nung marinig ko ito, medyo na-attract din po ako dahil sa ganda ng tono, ano po. At ito po'y kanta ni Justin Bieber na ang nais sabihin ay, go and love yourself. Ano po ba ang dating sa inyo kapag sinabing love yourself? Medyo negative ba o parang selfish ang dating? Nag-research po ako about this, and I am glad to say na si Justin Bieber po ay naging Christian na po siya just a few years ago. At siya po ngayon ay active member po ng isang church. Although he is a performer, so busy, siya po ay active member po ng isang church po sa gawing upper part po ng United States po. Bagamat galing po siya ng Canada, ano po, sa Seattle area po ata siya. Ano po, at ito pong kanta niya na ito ay gusto niyang sabihin sa isang babae na maaring nagkaroon sila ng relationship pero hindi nag-work. At yung babae ay tila ba parang, kumbaga, nakalimutan ng mahalin yung sarili. Ano po, ang sabi niya, go and love yourself. Ibig sabihin, mahalin mo naman yung sarili mo, baka ino-offer mo na lang sa iba, hindi mo na mamahal yung iyong sarili. So it's not about the negative kind of love. Na sabi po ng Biblia, meron po negative kind of love. Ano po ba ito? Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 2 and the following, sabi po dito, dapat mong malaman na sa mga huling araw magkakaroon ng kahirapan. It's because ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos, mapanira sa iba, namumuhi sa paggawa, namumuhi sa mabuti o paggawa ng mabuti. Ano po? So, this is not the kind of love na atin pong pag-uusapan when we say, go and love yourself. Ano po? Pero, it is good at gusto ng Panginoon na mahalin natin yung ating sarili. Pakisabi po sa iyong katabi, love yourself.
Nakaraang linggo po, kung hindi po tayo nakadalo po, gusto ko lang pong balikan yung kaunting bahagi po nito. Number 1, how to love yourself is acquire wisdom. Magbasa pa. If you have opportunity po na i-improve yung sarili, one way to improve ourselves is to read, to listen, dagdagan pa yung kaalaman po natin, buy books, Ako po 10 years na po na hindi nagpo-formal study. Graduate po akong 2006 sa seminary. But ang akin pong university ay mga blogs sa internet. Aking bagong university ay mga bagong libro. And if you have time po, you can ask me for books. Ayaw ko po yung aking libro ay nasa shelf lang dahil books are supposed to be read. Tama po ba? Dapat itong mabasa. So, kung meron po kayo opportunity, maglibot po sa bookstore, at sa National Bookstore or sa mga second-hand books. Alam niyo po yung mga worth 800 or 1,200 books, meron pong gawi sa SM po ata yun, yung bagong SM, na mamibili mo lang itong mga books ito, 450 pesos. Kaya if you love yourself, acquire wisdom. Dagdagan pa yung kaalaman. Number 2, treat yourself well. Ano po ba yung treat yourself well? Yung mga Pilipino daw, hindi na kailangan turuan, pero nais ko lang ipaalala, you can treat yourself well to eat well. Pakisabi nga sa iyong katabi, eat well. Kumain ng mabuti. Yung mga Pilipino, hindi na kailangan turuan yan. Tama po ba? Kumain ng mabuti. Huwag i-deprive yung iyong sarili. Unless sinabi mo na, Lord, gusto ko nga ma-experience ka pa more, magpa-fasting po ako, then yun po pwede nating gawin na huwag mo nang kakain. Pero alam niyo po, alam ng mga Pilipino na kahit ano ang mahuli sa ilog pwedeng kainin. Tama po ba? Nakakita ng medyo haba na tawag doon? Agurong ito. Parang masarap. Nakain na. So, nakakita ng medyo maigsi. Anong tawag dito? Ano to doon? Suso ito. Sinultop na doon. Pwede. Okay. Pwede. Do not deprive yourself. Eat. Ano po doon? Rest. Pakisabi sa iyong katabi, mag-rest ka din naman. Pwedeng magpahinga. That's one way of loving yourself. Have retreat. Alam niyo po, minamahal, pwedeng maglibot, mag-unwind, pwede po tayong, magkaroon ng times personally to talk to God. Si Moises po, si Elijah, si Peter, James and John, binigyan po ng Panginoon ng retreat. Umakyat po sila ng bundok and they prayed. Sila Moises, ito po, si Elijah, ay binigyan ng Panginoon time to rest. But bakit po tayo magre-rest? It's because you will go back to your situation. Mahalaga po na yung katawan din po natin magre-rest. So sabi ng Panginoon sa mga taong ito, do not stay here. Just rest. It's because you will go back to your situation, sa iyong trabaho, sa iyong studies, sa iyong ministry, because loving yourself is to rest, but hindi po kinakampi ng Panginoon to run away from your battles. Rest if you must. Pakisabi sa iyong katabi, magpahinga kung kinakailangan. But don't quit. Pakisabi sa iyong katabi, don't quit. Loving yourself ay hindi tinatakbuhan yung laban. Tama po ba? Yung hamon ng buhay, pag tinakbuhan mo, you are not loving yourself. Kaya sabi po ng Panginoon, okay, rest if you must, but go back. Pakisabi po sa iyong katabi, go back. That's one way of loving yourself. Pangatlo, forgive. Pakisabi nga po, forgive. Sino na po dito nakaranas magpatawad? Masarap po bang magpatawad? Nung kinikimkim mo, ang bigat. Hindi ko ata magagawa ito. Pero nung binanggit mo, saka ka nakahinga ng maluwa. Loving yourself means forgiving those who hurt you. Meron po ba dito naramdaman na sinaktan ka ng iba? Intentionally or unintentionally. Alam niyo po yung pagpapatawad, it's not for them. Pakisabi nga po, hindi para sa kanila. Bagamat po yung gustong-gustong humingi ng tawad sa iyo, pag pinatawad, lalaya. Pero may mga taong baka hindi na naalalang nasaktan ka. Hello po? Ito po yung katotohanan. May mga taong hindi nila namalayang nasaktan ka, pero ikaw durog. At hindi lalapit na hihingi ng tawad sa iyo. So forgiveness is not for others. It's for you.
It's for us. Ano po, if we don't forgive, sabi nga po, we drink poison every day. At ang naapektuhan, hindi yung iba. Meron na po bang uminom ng lason at ikaw ang mamamatay? Ano po? Nobody. Ano po? So, forgive is not for them. Pakisabi sa iyong katabi, para sa iyo. One way to love yourself is to forgive. Pakisabi sa iyong katabi, magpatawad ka na. Ayan. Ano po? Yung iba ayaw pa. Ano po? Mga minamahal. Number 4. Ano po? Isa pang paraan para mahalin ang sarili is to forgive yourself. Pastor, patawarin yung sarili? Ano, parang weird idea yan. Actually po, there are times na baka yung sarili mo ang hindi mo matanggap. Yung sarili natin ang hindi natin matanggap. May mga bagay na ayaw tayo, may hindi natin gusto na nagawa natin, and we are ashamed of ourselves. Ano po? Pinipressure natin yung ating sarili for the things na hindi tayo, because sometimes hindi natin tanggap kung ano yung meron sa atin, yung hindi, kumbaga ba, maging sa physical po natin, or nahihiya tayo for the things na nagawa natin matagal nang nakaraan. It's time to forgive yourself. Pakisabi sa iyong katabi, patawarin mo na yung sarili. Baka pag nadulas ka lang kung anong nasasabi mo, napakatanga ko talaga. Hello po, ang dami mo nang sinabi sa iyong sarili, nabigo ka sa isang exam, nabigo ka sa isang business, ang tanga-tanga ko, hindi na talaga ako uunlad, ganito na lang guhit ng palad ko. It's about time for you to forgive yourself. Pakisabi sa iyong katabi, tulungan niyo po ako mag-preach, patawarin mo na yung iyong sarili. Ano po? Love yourself. Ano po? And begin to see na ikaw ay special dahil nilalang ka ng Diyos ayon sa kanyang wangis. And number 5, how to love yourself. I hope, naalala po nung mga nakadalo, ano po yung number 5 last time? Go to church and grow in Jesus. Alam niyo po, marami po, nag-search pa po ako sa internet this past week, ano po, and going to church, sabi po ng marami po ng mga surveys, researches, sa US po, dahil marami po silang pag-aaral doon, marami po nagdo-doctorate, nagda-dissertation po, isa sa kanilang pinag-aralan, independent bodies. Hindi po mga galing sa church yung research na ito, independent, outside church. But what they have found out, mga minamahal, going to church prolongs life. Pinapahaba yung buhay. Pakisabi nga sa iyong katabi, gusto mo ba ng mahabang buhay? At masayang buhay? Go to church regularly. Ano po? Ito yung kanilang natagpuan for 6 to 10 years. Grabe po yung pag-aaral na ito. 6 to 10 years. Ginastusan po ito ng buhay, ng pera. Ano po, ng maraming kanilang sakripisyo. And they have found out that going to church, actively participating sa church, ano po, you live longer. Mga minamahal. Kaya pakisabi sa iyong katabi, alam mo na. Ayan, kaya mga minamahal, we want to live longer, we want to live happier. Mga minamahal, loving yourself is, going to church. At sino po sa atin naniniwalang regalo ng Diyos ang ating church na ito? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Dahil po sa atin pong church, ang pinag-uusapan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So, mga minamahal, another way to love yourself, since this is a follow-up, another way to love ourselves for this week, pag-usapan natin, loving yourself is to have vision, magkaroon ng pangitain. Some of us have vision. Maaring meron na tayong mga pangarap, meron tayong mga panaginip, meron po tayong mga gustong abutin sa buhay, and some of us may, may have a situation na maaring walang vision, ano po? Dahil mga minamahal, baka meron tayong mga tinanggap na po na mga sitwasyon that we cannot see yung mga potentials natin. Alam niyo po yung vision is the language of the Holy Spirit. Ano po yung tawag po natin sa mga taong may passion, sa trabaho, sa pag-aaral o sa anumang ginagawa nila, na, lalo na kung nakakabuti, ang tawag po natin dito, they are enthusiastic people. Ano po bang ibig sabihin o root word po ng enthusiastic? Yun pong entheos, ang kahulugan po nito ay inside that person ay theos, may Diyos. Ano po, yung may enthusiasm, merong excitement sa kanilang pag-aaral, marahil trabaho, business,
or sa kanilang ministry, they have God inside them, entheos, enthusiastic. And if you think you have vision, somehow namalayan mo na you need to restore your vision or naramdaman mo na, mga minamahal, merong umagaw sa iyong vision, you are still in the right place to be. Dahil mga minamahal, sabi ko nga po kanina, and you can ask other people, kahit nasa business, if you don't have vision, you are close to dead. You are close to being dead. So, pag-usapan po natin yung spiritual vision na ito, na binibigay ng Panginoon. Something that, yung spiritual vision, hindi mo pa talaga nakikita physically, but sa puso't isipan mo, nandun na. And this is yung tinatawag po natin na picture of what we want to happen or what God wants to happen in the future. Maaring ang ilan po sa atin in the process of recovering your vision. Maaring ang hirap, maaring mahirap din yung gagawin. Pero it is always good, pakisabi nga po, good. It is always good if we have vision. Have vision. Pakisabi po sa iyong katabi, have vision. Sabi po ni Pablo, when your passion is lost, hindi lang yung passion yung nawala. Ang sabi niya, it is almost close to blindness. Malapit na sa pagkabulag. So, passion or vision really matters. Sobrang halaga. Sa tunay, mga minamahal, yun sigurong sinasabi ni Pablo na ito, yung you are close to blind sa totoong mahalaga, sa tama, nawawala na yung kakayahan nating makita. You don't have fire to do something important kasi hindi mo na siya makita with your spiritual eyes na ito ay importante. We will talk about vision through the life po of a person na binasa po natin kanina, si Naaman o si Naaman. Sino na po nakarinig sa kwento ni Naaman? Na siya po ay sobrang yaman, sobrang successful. Sino po ba dito gustong maging successful, super successful? Amen. Huwag po kayong mahiya, okay po yon. That's kind of a vision. Gusto ko maging super successful ako soon. Meron tayong time frame, okay po ito. Sino po sa inyo gustong maging rich? Meron po sa atin mga rich na, amen po ba? Sino po dito maging richer, gusto pa? Huwag po tayong mahiya, it's okay. Pakisabi sa iyong katabi, it's okay. Baka minsan nagigilty tayo, parang masamang maging mayaman. Hindi po, mga minamahal. Ang sabi po sa Bible, hindi yung money ang source of evil. Ano po ba yun? Love of money. Okay lang po maging mayaman, pero wag mong mahalin o wag mong gawing Panginoon, wag nating gawing Panginoon yung pera. Kaya mga minamahal, okay lang po. Ito po si Naaman, he is so rich, he is so successful, meron din po siyang love life, meron siyang asawa, pero, ito na po, pag dumating yung pero, may pasubali. Kapag sinabing pero, may, kumbaga, good news. Pag sinabing pero, may bad news. Ang sabi po ng Bible, but he is a leper. Meron siyang ketong. Noon po, hindi pa curable ito. So, it's very impossible para isipin niya na meron pa siyang pag-asa. Pero mamaya po malalaman natin yung ano yung meron siya, kaya natin siya pinag-aaralan. Meron siyang mga tagumpay, meron siyang mga kayamanan na pwedeng ipagmalaki, but deep within his heart, meron pa siyang hinahanap, yung kagalingan sa kanyang ketong. Meron po siyang laging kasama. Siguro kapag nag-uusap sila, siguro sabi niya, i-describe mo nga ako. Sino na po sinubukang tanungin ito sa asawa o sa kanyang malapit na kaibigan, i-describe mo nga ako. Mga minamahal, sabi po niya, i-describe mo nga ako. Ang sabi ng kanyang kasama, matapang. Matapang. Sa Spanish, valiente. Valiente. Sabi niya, ano pa? Malakas. Ayan, Ano pa? Mayaman. Ano pa? Maunawain. Naunawaan ko na nga, sige na nga. Alam niyo ba, parang gusto niyang tanungin, gwapo ba ako? Subukan niyo na po ba yung, i-describe mo nga ako, mabait ka. Ano pa? Mapagbigay ka.
Ano pa, yung hinihintay mong sabihin, maganda, o kaya yung ang dami ng description na sinabi sa'yo, yung hinihintay mo, gwapo, hindi binigay sa'yo. So you can relate po with, you can relate with Naaman, dahil nga po may problema po siya. Siya po ay namumuti na po sa ketong, So, meron tayo marahil na mga kinaiinggitan ng mga tao. Hello po. Meron tayo marahil na pag tinignan natin yung kanilang sitwasyon, nakakainggit siya. Pag dumaan siya, nakakainggit siya. Maybe there are people po na hinahangaan natin, but you know what? We don't know their problems inside their house. We don't know their problems deep inside their hearts. Kaya mga minamahal, minsan hinihiling natin, we are them. Hinihiling natin, we are as rich as them. Pwede pong mangarap, but don't envy others. Dahil hindi natin alam yung kanilang mga problema. Naaman is a man of success. Tagumpay po siya. But he's also a man of many sorrows. Dahil po sa leprosy. Ano po ba yung leprosy? Sino po ba ang nakakita na ng yung pinalabas po ng TV na ng mga nasa leprosarium nung hindi pa po ito nagagamot? Grabe po talaga ito. Mamumuti po yung balat, So hindi ito yung pagkaputi na gusto mo, Hindi ito yung pagkaputi na nanaisin mo dahil alam niyo po, na-expose na po yung mahal natin sila, na-expose na po yung balat at alam niyo po, pwedeng sa pagtagal ng panahon mahulog yung daliri, dahil naupod na. Mahulog po yung ilong dahil naupod na. Mahulog po yung tenga dahil naupod na. So, si Naaman po, meron siyang ganitong kabigat na problema. Pakisabi nga po, problema. May feelings nga po natin sabihin, problema. Ayan, meron siyang problema, but he has success on the other side. Pero ang maganda, he has a vision. Hinahanap pa rin niya yung posibilidad na siya'y gumaling. Pakisabi nga po ulit, vision. Although he was brave, matapang po siya, he is sick. He has leprosy. At ito pong leprosy po na ito mula pa ng kanyang pagkabata. Buti na lang, meron po siyang vision, meron siyang pangarap to get healed. And good news, mga minamahal, meron siyang pangitain ng pwede pang mangyari sa kanyang buhay. Nung marinig niya po yung patungkol kay Elisha, sa pamamagitan ng kanyang alipin, hinanap po niya itong Elisha na ito. Sino po ba si Elisha? Isang propeta po na sumunod kay propeta Elijah. Magkatunog yung kanilang pangalan. At ito po si Elisha ay nakakagawa po ng maraming himala. At ang maganda po dito, yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga kasama po ni Naaman, they want him healed. Gusto po nilang, ito rin pong si Naaman, though it's so impossible, gusto pa rin nilang sumama sa kanyang vision. He found Elisha. At si Elisha po, mula sa loob ng kanyang bahay, hindi po lumabas. Ang sinabi lang po niya, etong gagawin mo, lumubog ka sa ilog Jordan 7 beses. Pinasabi niya po kay Gehazi, we are talking about the power of words. Pakisabi nga po, power of words. Sinabi lang po niya, hindi po siya lumabas. But the power of words po, yung pinadala po niya, it's because he knows that words are powerful. At kapag ito po sinagawa natin, yung effect po ng power follows. Miracle happens to us not because of the person. Hindi po dahil dun sa person, but it's because of the power of the word na pinaniwalaan po natin. But to a non-believer, it's foolishness. Gusto kong gumaling, gusto kong patungan niya ako ng kamay. Sinabi po talaga po ni Naaman, gusto ko ipag-pray niya ako, magdeklara siya. Sabi po sa Bible kanina, iwas-iwas siya yung kanyang kamay, mag-magic siya sa harapan ko. Pero sabi niya, pumunta ka sa Ilog Jordan. Alam niyo po yung Ilog Jordan, ang dumi-dumi pa. Kaya nagagalit po siya, although he has a vision, sabi niya, wala bang mas magandang ilog kaysa rito? Ang dumi-dumi ng ilog na ito, dito pa ako maliligo. Ito po uli, pag-usapan natin. Sometimes, yung Panginoon po is assigning us to do parang mga weird or parang kakatwang mga bagay. Ba't ko gagawin ito? Parang isipin ko mang maigi, hindi mangyayari yung hinahangad ko o yung bagay na pinaplano ko dahil po, like po itong yung leprosy, pwede siyang ma-infect dahil marumi yung ilog, pero doon siya pinapunta ng Panginoon and 7 times siyang maliligo.
Parang sabi niya, sa dumi ng tubig na ito, hindi ata darating yung hinahangad ko. So nagagalit po siya, but deep inside, in his heart, buti na lang, he still has a vision na siya'y gagaling, mga minamahal. So pinadala po siya doon sa Jordan River. He tried once, nilubog niya yung kanyang sarili. Pag-ahon niya, wala pa rin. Same skin. Pakisabi nga po, yun pa rin ang kanyang kutis. So parang disappointed. Naligo siya doon, naglidlid siguro, Naglidlid siya ng bato doon, na magaspang, wala pa rin. Sige nga, subukan ko pa, isa pa. Paglubog po niya doon, puk! Tanggal yung tenga. Di ba? Napaka-gross mo naman, Pastor. Sabi, parang hopeless. Hello, sana po nakaka-relate din tayo. Hindi naman yung may matanggal na tenga. Nakaka-relate tayo. May gusto tayong gawin. May gusto tayong makita. Pero ang hirap makitang mangyari. Pero ang maganda, ginagawa pa rin natin. Sige nga, lulubog pa ako uli. Pag-ahon po niya, napigtas niya yung ilong niya. Sabi niya, dito ba talaga? Ito ba ang guhit ng palad ko? Etc. etc. Pero buti po, may kasama siya. Pakisabi nga po, kasama. Napaka-importante po ng kasama, na magsasabi, ituloy nyo lang po. Kaya nyo pa yan. You can do that. Sabi nung kanyang mga kasama na hindi siya ma-describe na gwapo, pero buti na lang nagsasabi, alam nyo po, gusto nyo ba talagang kumaling? Then do that. Sabi, sige na nga, pangatlong beses, sige, lulubog pa ako since wala na siyang mahawakang ilong. Tenga siya kumapit. Pag-ahon niya, di niya na mahagilap yung tenga niya. Ito na naman, parang grabe, isa-isa nang nawawala. Totoo pa ba ito? Have you experienced in your life, talagang ginagawa mo yung magagawa mo in your business, in rearing your children, pagpapalaki ng anak, or yung pag-alaga ng sarili o pag-abot ng anumang bagay na gusto mo, you are doing what you can, believing na may mangyayari, pero parang lumalayo pa. Pakisabi sa iyong katabi, don't quit. Tuloy lang. Pang-apat na lubog po, hindi niya alam kung saan kakapit. Wala na. Lubog, mamaya. Maaring, siguro po, the same. And alam niyo po, pumapasok na sa kanyang puso, frustration. Maybe meron tayong mga karanasan, gusto ko lang naman magpahinga, gusto ko lang naman mangarap, gusto ko lang naman abutin ito, pero bakit puro frustration? Bakit hindi yung gusto ko nangyayari? Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? You know what? Sa kanyang paglubog ng kanyang sarili, maaring 5th time and 6th time, he's about to quit. Sabi ko nga kanina, it is important po na meron tayong kasama na magbo-boost sa ating pananampalataya. Kaya mga minamahal, buti na lang po may kasama siya. Panginoon kasi tawag sa kanila, kaya nyo pa yan, ituloy ninyo. And alam nyo mga minamahal, kahit sobrang silly for a month of success, parang kakatwa for the 7th time, wala atang nangyayari, but I will try. Paglubog niya po nung panghuling the 7th time, at pag-ahon po niya, mga minamahal, he believed, he tried what he can do, he almost quit, pero hindi siya tumigil na maniwalang may magagawa pa yung Diyos, kahit na parang sitwasyon, this is going nowhere, lumabas po siya sa tubig na may kutis, likas papaya with kojic and glutathione combination. Pag-ahon po niya, sabi po ng Bible, meron siyang kutis ng batang lalaki. Mga minamahal, yung ilog po ng makatbong. Pwede niyo subukan. Totoo kaya yun? Parang gano'n. Mga minamahal, paglabas mo may, ano pong meron sa ulo mo, subukan ko pa ulit. What can we learn from this? Number 1, pakisabi po, number 1, you should recover your vision. Dahil po, mga minamahal, meron tayong kanya-kanyang gustong abutin, meron tayong gusto ng mga solusyonan, but you have to recover your vision para po ito mangyari. Maaring inagaw na ng panahon ng pagsubok, ng hirap ng sitwasyon. Sinasabi mo, ayaw ko nang mangarap, ayaw ko nang isipin na may mangyayari pang maganda.
you should recover your vision. Mga minamahal, sino dito gusto mo na magkaroon ng, better life? Ano po? You want your children to have diploma. You want yourself to have diploma. So get a fresh vision. Bagong, pangitain. Bagong magpapa-excite sa'yo. It's because kapag may pangitain ka, pakiramdaman mo yung sarili mo. Kung may pangarap ka, pakiramdaman mo yung puso mo. Merong excitement. Kapag nawala na ito sa'yo, pag wala na yung vision, halimbawa, mga minamahal, kami po ay bilang pamilya, nangangarap kami kahapon, kaming mag-asawa, sabihin ko lamang po, nag-uusap kami ulit. Sabi kasi parang nagkakaedad na rin ako, nagkakaedad na kaming mag-asawa. Wala pa kaming bahay. Alam niyo po yung pastor, may kanta nga po kung ako'y mag-aasawa, ayoko ng pastor. Di ba? May bahay, parsonage pa, may pera, offering pa. So, ayoko magsisi yung asawa ko, Sabi niya, baka pag natanggal ka magpastor. Sabi ganyan, wala tayong bahay. Alam niyo, nag-spark uli ng vision sa akin. Oo nga, kailangan na 36 na ako, kailangan ko na magkaroon ng sariling lote. Alam niyo po, mga minamahal, nagdulot po sa amin yun uli ng pangitain na humanap ng lote. Alam niyo po, hindi ko mapigil yung aking sarili kahapon. Nagtanong-tanong ako, Ate Perla, Ate Annalyn, may alam ba kayong lote rito? Hindi yung nasa paso. Please. Yung gano'n, Para bang, nagkaroon ka uli ng drive. Mapapansin natin ito kung may pangitain ka, ramdam mo, parang hindi ka mapalagay, hindi ka makatulog, hindi mo mapigil yung sarili mo na pag-usapan ito. Tama po ba? Hello, mga minamahal. Do you want a better life? Ito yung gumagalaw sa isip, paano ba ako magbukas ng bank account? If you have a vision, ramdam mo. Pakisabi sa iyong katabi, nararamdaman mo ba? Kung may pangitain ka, gusto mo, alam niyo po mga minamahal, do you want a car? Pero kasama pa ba ito sa passion, sa vision mo? Do you want a better life? Do you want to be healthy? Sino po dito gusto mo maging healthy? Nung New Year, sabi mo, mag-e-exercise ako. Hello? Nung February, akala ko lang pala gusto kong mag-exercise. Hello po, parang gano'n, Hindi na nangyayari. So get a fresh vision. Pakisabi sa iyong katabi, get a fresh vision. Sino dito gustong mag-diet? Pero February, akala mo lang pala gusto mo mag-diet. Mga minamahal, get a fresh vision. Get a dream and recover vision. Recover your vision. Sa mga businessman po, kapag sila po may mga panahon na parang may mga downturn, merong mga failures, salamat meron silang mga seminars, nagsasama-sama sila at sinasabi ng mga speaker, pati po si Pastor Joel Austin, maraming pastor nagsasabi, get a fresh vision! Dahil hindi yung failure mo ang huli sa buhay mo. Tama po ba? Kung ito yung laging malinaw na larawan, baka ma-stuck ka. You will never get excited. You will never get fired up. Parang, siguro ito na nga. No! As long as you are alive, dapat meron kang vision. Pakisabi sa iyong katabi, dapat may vision. So, get a fresh vision. At alam niyo mga minamahal, walang ibang tao ang kukuha nito para sa iyo. Walang ibang tao ang kukuha nito para magkaroon ka. Kahit po raffle yan, mga minamahal. Raffle, you must sign the ticket. And send it sa Dropbox. You must have faith with action. And when you have vision, you are empowered to do what you have to do. Mga minamahal, alam mo man na mukhang mahirap, alam mo man na may sakripisyo, but if you have vision, gagawin mo ito. Tama po ba? Mga magulang, alam yan. Alam niyo po ba yun daw po taong matatag? Hindi po yun yung taong hindi humarap sa problema. Yung taong matatag ay humarap sa maraming problema. Sinuong yung maraming problema. At kung sino rin po yung matagumpay, yung hinarap yung mahirap, dahil alam niyang sa likuran ng mga mahihirap gawin na ito, andun yung kanyang pangarap. Palakpakan nga po natin, Panginoon. So, kapag meron kang vision, wala ka nang pakialam kung mahirap yung dadaanan, marating mo lang yon. Tama po ba? Hello po, alam niyo po, nung kami po yung mga bata, kami po ay nagsasalagubang, Salagubang talaga, hindi, Salagubang, Ilocano.
Sa lagubang, ano po bang, para hulihin ito? Minsan tatawid ka sa ilog. Alam niyo po, meron kaming mga kasama noon, tatawid sa ilog. Alam niyo po, yung iba inaakay para makatawid sa ilog. Alam niyo po, mga minamahal, naka-jogging pants ako noon. At kami po ay talagang desididong magsalagubang kahit malakas po yung agos ng ilog. Tumawid kami. Alam niyo po ba, nung nasa kalagitnaan na ng konti, talagang malakas yung alon, lumalangoy po ako, you know what mga minamahal, talagang hirap na hirap. Akala ko po last ko na yun. Alam niyo, kampay dito, kampay dyan. Alam niyo po talagang yung lulungaw kang ganun para kumuha ng tubig. Sa pagod mo, mahahihinga mo na rin yung pero buti na lang nakikita ko pa po yung pangpang. Hello? Buti asidig ako. Alam niyo ba? Nagpapanggap ako magaling lumangoy. Bawat hinga ko, yung lasa ng tubig ilog, sa akin na po. Busog na busog ako pag-ahon. Pag-ahon ko, wala na akong jogging pants. Dahil talaga po, kakakampay ko, naisipa ako natin jogging pants. Naka-short naman po ako, kayo naman. Buti na lang may doble po. Pero alam niyo po, nagpalakas ng loob ko. Yung larawan ng pangpang. Buti nakikita ko po yung pangpang. Kung nabaliktad ako ng tingin doon sa agos ng ilog ako, malayo na ata, susuko na ako. Hello po, buti na lang po nakikita ko po yung pangpang. So sabihin po natin sa ating katabi, get a vision. Sinasabi po natin palagi, mangarap pa tayo. Because if you have dreams, you feel you are alive. Ano po, mga minamahal? Yung pong vision nagbibigay sa atin ng damdamin na tayo ay buhay. Number 2, you must believe. Pakisabi nga po, believe. Na kung anong sinabi ng Diyos, what God has said, it is the final solution. Ano po, kung anong sinabi ng Panginoon, ito na yung final solution. No other better solution. Kaya ang ginawa po ni Naaman, sinabi ito ng Panginoon sa pamamagitan po ni Propeta Elisha. So sabi niya, sige na, subukan ko, gagawin ko. You know, he has other options, pero kung pinili niya yung option niya, pakisabi nga po, option niya, yung kanyang tinitignan na mas mabuti, apart sa sinasabi po ng Panginoon, maaring ang kwento niya at namatay siya sa kanyang sakit na ito, yung ketong. Alam niyo po, buti nilubog niya yung kanyang sarili, in-immerse niya. Inilubog niya doon sa sinabi ng Panginoon. Paninindigan ko na ito, itong sinabi ng Panginoon sa akin, itong gagawin ko. And Naaman immersed himself because deep within him na may solusyon dito at yun yung sinabi ng Panginoon sa kanya. The solution na sinabi ng Panginoon is the final thing. Ano po? He has a vision, gagaling siya, na kahit na mukhang kakatwa yung gagawin niya, he believed it that it is the solution. Ganun din, if you know that Jesus is the solution, magbabad ka sa Kanya. If you know that He is your Savior, magbabad ka sa Kanya. If you know that He is your healing, siya yung manggagamot, He is the provider, He is life, magbabad ka sa Kanya. Tulungan niyo po kung mag-preach sa ating katabi, sabihin mo sa katabi mo, magbabad ka sa Kanya. Magbabad ka sa Panginoong Jesus. At ang Panginoong Jesus po, kung naghahanap tayo ng buhay, alam niyo po, sabi niya, ako ang buhay na ganap at kasiyasiya. If you need life to the fullest, walang iba po tayo na masasandigan, na pwedeng asahan, kundi ang Panginoong Jesus. The more you immerse yourself in Jesus, the more you want Him. Para pong bata na nagbabad sa tubig, nung una po, parang ayaw niya. Sino po dito nagpapaligo ng bata? Pag aayain mo na maligo tayo, ayaw niya, malamig, pero pag nagbabad na po sa tubig, ayaw nang umahon. Right? Tama po ba yan? The same thing with Jesus, mga minamahal. Parang, pag Jesus, mahirap yan, baka meron siyang mga sabihin sa akin. But you know, if you start enjoying the Lord, mga minamahal, para pong bata, you want more. You want more of Him. Pastor, ano bang solution yan? Solution to your salvation. Alam niyo po bang we have a death sentence? Meron tayong death sentence. Lahat po tayo maaring mamatay anumang oras. Ano po? But, itong death sentence na ito, kinuha ng Panginoong Jesus. Inako niya yung hindi para sa Kanya, para ano pong dumaloy sa atin, yung kaligtasan. And if you are sold out that Jesus is the answer, you will talk about Him more. Not to be saved, hindi para maligtas, but because you are saved.
Survey nga po, sino na po dito ligtas na itaas yung kamay? Yung talagang you are, hindi ka na lang nangangarap na pupunta ng langit. Alam mo, pag namatay ka, punta ka sa langit. You know, mga minamahal, if you know that Jesus is the solution, alam mo, pag-uusapan mo siya. Kung alam mong si Jesus ang solution, magpapakalalim ka sa Kanya. Kaya po yung tema natin sa buong taon na ito, immerse, emerge, and illuminate. Pakisabi nga po, immerse. Magbabad. And if you are in Jesus, you want others to know about Him. Because just like you, makikita mo kailangan ng iba yung Panginoong Jesus mo. Number 3, vision happens. Pakisabi nga po, ang mga pangarap nangyayari. Yung mga pangarap po, nagkakatotoo. Yung devotion po natin last Thursday, from Deuteronomy 26:1-11, alam niyo po, nagtagal man, pero nagpapasalamat sila sa Diyos, yung mga Israelita po, dahil nagtagal man, pero nakilala nila na si Yahweh ang Diyos na tumutupad ng pangako. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya sila nagpapasalamat, hindi sila mapigil, ano po? They gave their best, ano po, because they have realized na ang Panginoon po nakakaalala ng kanyang pangako at yun pong mga pangako niya na pinangarap na rin po nila makarating sa lupang pangako nangyari. The Lord is interested in fulfilling the promise. Ano ba yung iniingatan mong pangako ng Diyos sa iyong buhay? Alam niyo po, interesado yung Panginoon na pangyarihin ito sa iyo. When you have vision, nagkakaroon ka ng passion. And when you know this, mga minamahal, hindi ka na malayo sa iyong pinapangarap. Pakisabi nga po sa iyong katabi, just don't quit. Tumayo po tayo, mga minamahal. Dreams happen. Ang mga pangarap po nangyayari. Hadlangan naman po ng iba, but if you believe that dreams happen, wala pong makakahadlang. They may try, but they will never succeed. Ano po? Kaya, even when it is so frustrating, keep on believing. Alam niyo po yung paglubog po ni Naaman sa tubig ay maaring katulad din po ng mga sitwasyon natin. For the 3rd time, 4th time, 5th time, 6th time, sinubukan natin maging sa ministry, but we are frustrated, we failed. Alam niyo mga minamahal, masasabi natin it is not easy. But if we keep on believing, if we keep on trusting, magtiwala, dreams happen. Ang mga pangarap natin mangyayari. Ang mga pangarap ng Panginoon mangyayari. One thing to love yourself is to have a vision. Ano ba yung pangarap mo pa, kapatid? Sabi nga po natin, baka motto po ng iba sa atin, sa pangangarap walang age limit. Pero sana po wag lang motto. Kundi ito'y buhay natin. Araw-araw, when you get out of your bed, Lord, ito na yung araw na nilaan mo para sa akin. Ito na yung araw, gagawin ko what I have to do, but I believe ito na yung araw. This is the day that you have made for me. Na makita ko yung sagot sa panalangin ko. Yung aking anak, matagpuan ko, nakasama ko, naglilingkod sa iyo. This is the day. Have a vision. Ano pa po, mga minamahal? Maaring may sakit tayo. Ano po? Lord, this is the day that you have made na maranasan ko yung iyong kagalingan sa aking buhay. Maaring the second day, you feel much worse. Mas mabigat. But, ang iyong pananampalataya nagsasabing, Lord, ikaw manggagamot, I still believe. Maaring ang pakiramdam mo mas lumala. But you know, mga minamahal, I would like to remind you that dreams happen if we believe. Yung pangako ng Panginoon sa atin na healing, tagumpay, it can happen if we believe. May pangako ba ang Diyos sa iyo na iniingatan mo tungkol sa iyong pag-unlad? Keep on believing. Have a fresh vision. Bakit? Kung mangyari ang iyong pangarap, ang iyong pangitain, walang ibang unang makikinabang kundi ikaw. Naghahangad ka ba ng paggaling, pagtatagumpay? Yes. And you know, the Lord is interested na gawin ito sa iyo. Just keep on believing.
But at this moment po, I would like to go back. Bakit ba natin pinag-uusapan yung loving yourself? Ngayong may mga paraan na tayo na nakita, this is to love ourselves. Gusto nating ipamper yung ating sarili, gusto nating mahalin yung ating sarili, gusto nating umunlad yung ating sarili, gusto pa nating, kumbaga ba, maging healthy, maging mas maunlad. And you know what? Bakit po natin ito pinag-uusapan? There's a direction. Pakisabi nga po, direction. If you want to succeed, yung iba rin po wants to succeed. You want clothes. Other people want clothes. You want peace. Kailangan mo ng kapayapaan. You want your dreams to happen. At alam mo, nangyayari itong mga bagay na ito sa kalapitan ng Diyos. You want forgiveness. Gusto mong ma-enjoy yung kapatawaran. Gusto mo ng kaligtasan. You want food to eat. You want respect. You want joy. You want prosperity. You want close relationship with God. Alam niyo po, gusto rin ito ng iba. And you can be sure, mga minamahal, na inuna tayo ng Panginoon na maunawaan itong loving yourself. It's because the Lord wants us to be the plan A, the solution for this world. Plan A. Plan A po yung unang nakakilala sa Panginoon. Wala nang plan B. Hindi natin pwedeng asahan yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon at hindi pa niya nararanasan yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay to share the love for others. That's why sabi ng Panginoong Jesus, first commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your being. And the second commandment, love yourself. Love your neighbors as you love yourself. May direction po pala ba't natin pinag-uusapan ito? It's because we are God's instruments para maramdaman ng mundo yung love na ramdaman natin mula sa Panginoon. Let us bow our head and let us pray. Lord God, we thank you this morning. Binigay niyo pa po sa amin minsan pa ang karunungan upang mahalin yung aming sarili. It's because you loved us, Lord God, more than we know, more than what we expect. Kaya pinagpapasalamat namin, Panginoon, meron kaming batayan how to love ourselves. And then, meron din po kaming batayan, tungtungan, how to love others. We thank you, Lord God, sa pangungusap niyo po sa amin ngayong umaga nito. You love us so much. You love our families. You are the God who fulfills promises, tumutupad sa mga pangako. At pinagpapasalamat namin, Panginoon, minsan pa naming nasariwa na maging sa mga pangako na maaring hindi pa natutupad, mga panalangin hindi pa nasasagot, pwede kaming umasa na batay sa inyong biyaya at kabutihan, pagmamahal, the solution, Lord God, the answers are on their way para sa amin because you love us so much. We thank you. We thank you in Jesus' name. Let us all say,